To give us the Word of God, let us all welcome one of Cheryl Mikawayan's Barangay Coordinator. Let us give her a God bless you welcome, Sister Jennifer Baro. Are we ready po for breakthrough purity? Amen and amen. So meron lamang po tayo na video bago po ako magsimula sa atin pong pag-aaral. Gusto ko lang po ma-visualize natin kung ano po yung ating pag-aaralan this morning through this video po. Ready na po ba? Hey everybody, I have something really important to share with you today. You know, every morning we wake up with a mindset of getting things done. We have goals, we have dreams, we have aspirations, all the things that we think are important for us to follow through and have a great day and positively impact the people around you. It's almost like it's perfect and it's crystal clear, just like this glass of water. But what happens during the day is the day shows up and things start happening to us and it starts kind of getting a little bit negative, and maybe there's an assignment due, or maybe there's a bad meeting, or maybe you have an argument with a friend or your spouse, or a project is late, or just those goals and those dreams just start dumping on you. And what happens is all that negativity just starts mixing into our day, and the clarity of that day gets real clouded. So then what do? We spend that time taking these things out of our days. We're working to fix these things all the time. We're scooping and we're working on things and we're trying to get better. And as we're cleaning up the water and cleaning up our day, it just never totally clears up. And what's also happening is, as you can see, is we start to take out of the day who we are and that positive energy that we entered the day with. So let me show you something that's really going to help. Rather than constantly scooping the negative out of your day and taking away from what's positive in your day, maybe take the time to put some more clarity in your day, to put some more positivity in your day, and just fill up your glass with energy and positive momentum and positive thoughts and gratitude and thinking about the things you want to accomplish. That will keep your glass full and start to provide a little more clarity and positive momentum. Something to think about today, folks. Have a great day. Ayan po. So let me introduce to you our sermon title this morning, Breakthrough Purity, Living in a Life that Honors God. Basahin ko lamang po bakit po yan po yung napili ko po na video na ipalabas po this morning sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sapagkat sinasabi po sa 1 Corinthians 6 verse 19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Ang baso po na yon ay sumisimbolo po tayo bilang isang tao. Yung puti po o yung tubig po na unang nakalagay dyan, yun po ang dinisenyo ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Holy, malinis. Pero dahil po sin enters sa buhay po ng bawat isa sa atin, nakita naman po natin, it turns into black. Naging marumi po ang tubig doon sa baso na yun. Naging marumi ang buhay ng bawat isa po sa atin. At hindi natin kaya mag-isa. Katulad po ng ginagawa kanina, no? Kahit anong pag-i-scoop ang gawin niya, hindi po lumilinis yung baso. Pero nung binuhusan na po ng tubig na malinis, at iyon po yung sinasabi po dito sa scripture, yung Holy Spirit, iyon po yung maglilinis sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang po this morning, buksan natin ang ating puso. Buksan natin ang ating isip sa harapan ng Panginoon upang ang lahat ng rungis, ang lahat ng dumi na iyan, kapag ibinuhos niya sa atin yung banal na spirito, makikita po natin yung malaking pagbabago, yung malaking transformation sa buhay na ito.
Amen po ba? Kaya po in a short introduction po, let me add to it, na ang buhay po ng bawat isa sa atin, mga kapatid, napakarami pong tukso sa buhay na ito. And all of us, lahat ng magagawa natin for a greener pasture ng buhay natin, for still waters, ma-experience natin yung green pasture na kung saan gusto natin lahat magandang buhay, masaganang buhay. Gusto natin yung still waters na kung saan punong-puno tayo ng kapayapaan, punong-puno tayo ng kapanatagan. Pero ang mundong ito, hindi iyon ang realidad. Kaya nga, kung wala ang pagsama ng banal na spirito sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi natin kaya. Hindi natin makakayang mabuhay ng mayroong kapayapaan. At hindi rin dapat sa mundo na ito na nagsasabi, okay lang yan, tao lang tayo, nagkakamali. Okay lang yan, maliit na kasalanan lang yan. Hindi po pwede. Kahit maliit na kasalanan, unti-unti po nakikita natin yung pagbabago ng isang tubig na malinis doon sa baso na iyon. And that's also how purity, yung purity po na kailangan ng bawat isa po sa atin ay isang mataas na pamantayan. Pero hindi natin kayang gawin ito mag-isa. Kaya po, ngayong umaga, hayaan po natin na tulungan tayo ng salita ng Lord, tulungan tayo ng banal na spirito kung paano ang bawat isa po sa atin ay magagawa na magkaroon po ng tunay na breakthrough purity, na ikaw hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka, pinipili mo na maging mabuting tao, pinipili mo na maging dalisay ang puso na meron ka. Pinipili mo na yung iyong karakter, iyong pagkatao, kahit nahihirapan kang magbago, pinipili mo pa rin. Kasi alam mo, iyon ang nais ng Diyos sa atin. Ang purity hindi lamang tungkol sa pag-iwan sa kasalanan. Kaya nga po, nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, the salvation is not the end. It is the beginning of beautiful journey ng buhay na ito. Iyon po ay pasimula. Na kung saan, sabi nga po diyan sa ating binasa na image, it reflects the image of Christ. Kaya ganun na lang po yung pagsulat ni Apostol Paul passionately to taught and to disciple po yung mga Corinthians. Kasi pwedeng maging carnal, pwedeng maging drift po yung pananampalataya, yung pamumuhay na meron tayo, pwede pong maging carnal yan. Pwedeng magandang tignan outside, but inside, kamusta ka? Pwedeng sa church, banal kang tignan, pero paglabas natin at pag nasa tahanan na tayo, nasa trabaho na tayo, nasa eskwelahan na tayo, anong klaseng tao po tayo? And God did not save us just to forgive us. Hindi niya tayo sinave, iniligtas, para lang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Bakit niya po tayo niligtas? He saved us to transform us. We are called to purity, holiness, and purity must be our highest goal. Yung purity na hindi ka lang basta umiiwas sa kasalanan, kundi buong puso na sinasabi mo sa sarili mo, maglilingkod ako, sasambahin ko ang Panginoon, at hahayaan kong kumilos ang banal na spirito sa buhay ko upang maging malinis at maging daluyan ng pagpapala ang buhay na ito. Kaya po this morning, meron lamang po tayong 6 na puntos. Gusto ko lamang din pong bigyan ng diin. Yung purity po, it means uncontaminated. Iinom ka ba ng tubig na kasing itim po nung pinanood natin kanina? Hindi po. Unblemished po and set apart. Lahat po tayo, we are being set apart. Kapag ka po sinabing set apart, ito po ay katulad po ng isang kasangkapan na inilalabas lamang po pag may special na okasyon. Meron po ba kayong mga pinggan, mga baso na pinagkakatabi-tabi ninyo? Pero kapag special na po yung bumisita or special po na celebration sa taon, usually pag New Year or Christmas, di po ba? Talagang nilalabas po natin itong mga special na bagay na ito para po makita natin that there is a special purpose
for a loved one. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, we also have being set apart dahil may special purpose po ang buhay ng bawat isa sa atin. Bago ko po pasimulan ang atin pong mensahe this morning, let us pray again. Samahan po tayo ng banal na Espiritu. Panginoon, marami pong salamat for this opportunity na ang buhay po ng bawat isa sa amin ay patuloy po na makapag-aral ng iyong salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, gamitin mo lamang ako bilang mouthpiece mo this morning at patuloy po na ikaw po ang makita, mag-glorify sa aking buhay. I am not pure, Panginoon, sa inyong harapan, ngunit ikaw po na siyang kayang magbuhos ng iyong kapangyarihan, ang kaya pong mag-purify ng buhay na ito, na madungis, na marumi. Kaya po hayaan niyo po na ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging handa sa bawat rebuke, sa bawat mga teaching, sa bawat mga aral, O Lord, na amin pong matututunan this morning. Sa ipong papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. So let us have the acronym po. So meron lamang po tayong 6 points. Magsisimula po tayo doon sa letter P, sa salita po na purity. Para po maintindihan natin how we can honor God through a pure life. Meron din po mga biblical example po ako ditong kinuha na kung saan po ay makikita po natin sa bawat istorya po ng Biblia mula po sa Old Testament up to New Testament na makikita natin paanong ang isang buhay nila na nandoon po yung purity ay nagbigay po ng honor o nagbigay po ng kaluguran sa atin pong Panginoon. Number 1 po is yung pursue holiness. Pag sinabi pong pursue, itinataguyod po natin yung kabanalan. Kung paano ang bawat magulang, pinipilit nating itaguyod yung ating pamilya sa lahat ng ating makakaya. Kung paano ang isang estudyante, pinipili niya na itaguyod na makapagtapos siya ng pag-aaral kasi gusto niya magkaroon siya ng magandang buhay. Kung paano ang isang negosyante, pilit niya pinapursue ang tagumpay ng isang negosyo upang masigit pa na maging pagpapala o magkaroon ng kaginhawaan at kasaganahan ng buhay. Lahat po tayo, we are having different pursuit in life. Pero sana po hindi natin malimutan to pursue holiness. Sapagkat iyon po ang dapat hindi iwanan ng sino man sa atin. Habang inaabot mo ang pangarap mo, sa isang kamay mo, inaabot mo ang pangarap mo para magtagumpay ka, huwag mo rin kalimutan na sa kabilang side, kailangan mo pa rin i-pursue ang kabanalan sa buhay na ito. Hindi pwedeng sobrang busy natin, kaya hindi na po natin ma-pursue yung holiness sa buhay na ito. Kaya nga po dyan sa scripture verse, sabi po sa Hebrews 12, verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ang Diyos po ay banal. At tayo pong lahat, hindi po tayo makakaabot sa pamantayan o sa kabanalan ng ating Panginoon kung wala po ang pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung wala po ang ating Panginoong Jesus na tinanggap natin ng buong puso sa ating buhay, kung talagang mahal natin ang Panginoon, pipiliin natin na mabuhay ng may kabanalan. At dito po, isipin po natin si Daniel. Si Daniel po sa banal na kasulatan, na sa kanyang kabataan ay dinala po sila sa Babylon. Ano po ang ginawa po ni Daniel? Sabi po niya, I will not defile myself. He pursue holiness sa pamamagitan po ng hindi pagkain ng masarap na pagkain ng hari na ibinibigay po sa kanila. Kaya nga meron po tayong tinatawag na Daniel fasting. Ano po yung pinili ni Daniel? Pinili niyang kumain ng mga prutas, gulay, kasi ayaw niya na madugungisan yung kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagkain na dinadala sa kanila nung sila po ay nasa Babylonian po. Na dinadala at sineserve, ito dapat yung kainin nila, pero mas pinili niya kainin kung ano po yung nararapat. Kasi bakit po? Pinupursu po ni Daniel yung holiness. Dito po sa buhay natin, purity begins with intentional pursuit. Kailangan maging intentional tayo na gusto natin i-pursue yung holiness
Kaya ang gagawin mo, intentionally, dadalo ka sa mga gawain, magsisimba ka every Sunday, hindi lang every Sunday, dadalo ka pa sa gawain ng prayer watch, kung ano yung mga gawain na pwede makatulong sa iyo para magkaroon ng kabanalan ang buhay na ito, ay gagawin po natin. Sister Jen, kulang po ako sa oras at panahon. Ako po, I'm working as a call center agent. Tulog po ako sa umaga, sa gabi po ako gising. At napakaraming oras po ng buhay ko, hindi ko po alam paano ko pagkakasya ng pagiging isang empleyado, pagiging isa po asawa, at meron po akong 3 anak, at maging sa ministry. Pero lagi kong sinasabi, Lord, ang lahat ng ginagawa ko ay ginagawa ko para sa iyo. Kahit mahirap, madaling araw po, naglalaban na po ako niyan, lalo na po kapag alam ko po na may gawain. May mga pagkakataon kapag may ganitong assignment na ibinigay sa iyo, kailangan may pagkakataon hindi ka makatulog. Kasi bakit? You are preparing yourself na maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon at hindi po siya biro. Purity is shown not as perfection. Di naman po perpekto ang lahat ng bawat isa sa atin. Makikita natin, as we know each other, makikita po natin kung ano po ang kahinaan ng bawat isa sa atin. Maging ang church na ito na ating kinabibilangan, hindi po perpekto. Kaya nga po ang laging itinataas natin, relasyon sa ating Panginoong Jesus, hindi ang relihiyon na mayroon po tayo. Ang relihiyong ito'y makatutulong upang ma-pursue natin ang holiness. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, we are being intentional na ano ang pinakamahalaga. Iyon po ay ang ating relasyon. It's a daily process. Araw-araw po na proseso. Hindi sa isang iglap, mababago ang lahat. Yung kanina pong pinanood natin, hindi naman po sa isang buhos. Naging malinaw po ang tubig na iyon. Ganon po tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin magpabuhos sa Kanya, ng Kanyang presensya, ng Kanyang banal na Espiritu upang unti-unti kumilos. Hindi man mabilis, pero may proseso. Importante, nagpo-progress. Mayroon step by step na nababago sa buhay po natin. Kaya po yung pursue holiness, mga kapatid, na intentional, hindi ito aksidente. Kailangan araw-araw piniin natin ang kabanalan na kung saan, Lord, I want to honor you today. Na umaga pa lang sa pagising natin, Lord, I want to honor you. Paano kita ma-honor through my life sa araw na ito? And tulad po ng mga kabataan na pumipili po tayo ng tamang barkada. Sa school, may mga kaibigan na nagyayaya sa atin, sa bisyo, sa cheating, or even po sa mga workers, sa mga nagtatrabaho. Ako po, as a call center agent, napakarami ko pong katrabaho, palainom, palasugal, andyan ang pambababae, panlalalaki. Andyan po yung pagkatapos po ng trabaho, tara, inom tayo, punta tayo sa ganito, ganyan. Paglabas po ng pag break time, ang dami niyo pong makikita sa labas po ng aming building, nagyoyosi po, nagsisigarilyo. But praise God for how many years I pursue holiness na hindi ako mabahiran ng anuman. Yes, makikisama ako sa aking mga katrabaho, pero hindi ako makikisama. Kapag may mga team building po kami, nandyan po ang inuman. Pero sumasama po ako, nakikipagkwentuhan po ako. But never in my life. Talaga pong mula nagsimula po ako sa trabaho na yan, at nagsimula po ako maging leaders and workers, lagi ko pong sinasabi sa kanila, di ako pwede, bawal. Hindi talaga ako umiinom. Ganun lang po kasimple. Kasi po, iyon po ay intentional na ginagawa. Hindi naman po nasira ang aming relasyon sa aking pag-pursue in holiness, kundi mas naintindihan po nila at mas naging mataas din po ang kanilang respeto sa isang katulad ko po, na si Sister Jen, na mayroon pong makikita na kabanalan sa buhay po natin. Uphold integrity, number 2 po. Uphold integrity. Paninindigan na nandoon po yung integridad,
nandoon po yung katapatan. Yung verse po natin ay kinuha ko po sa Proverbs 11 verse 3. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Tingnan po natin yung karakter at buhay po ni Joseph. Si Joseph po na kung saan pinagkatiwalaan na po siya ng mataas na posisyon ng Potiphar. Hindi po ba? Meron na po siyang mataas na posisyon. Makapangyarihan na po siya. At pwede niya namang gawin ang isang bagay kahit na po alam niya na mali dahil makapangyarihan naman siya. Kontrolado naman niya ang mga taong makakakita nito at maging ang sinaman. Pero nakita po natin sa buhay niya in Genesis 39 verse 9 to 12, nang siya po ay tuksuhin ng Potiphar's wife. Ano po ang ginawa ni Joseph? Hindi po siya sumang-ayon. Hindi po niya hinayaan na madungisan po ang pangalan ng Diyos at pagkakatawag po sa Kanya. Ang sabi niya, how then could I do such a wicked thing and sins against God? Iyon po yung salita ng isang taong may integridad. Paano ko gagawin ang isang makasalanang bagay na ito? Na bago mo subukan, bago mo gawin, pumapasok na po yan sa ating isipan eh. Di po ba? Yung mga taong nakapatay, nakagawa ng mga kasalanan, nakapagnakaw, or anything na masasabi po natin na kasalanan po ng isang tao, bago po nila gawin yan, pumasok po muna yan sa kaisipan nila before it turns into action. Kaya po may pagkakataon na kailangan i-uphold mo, hawakan mo na yung paninindigan na mayroon ka, yung integridad na hindi mo hahayaan na madungisan. Purity is proven in hidden places. Purity is proven in hidden places na kung saan kahit walang nakakakita, yung integrity means being the same person in private as in public. Ano ka sa publiko? Kung ano ka dapat sa pribado, iyon ka dapat sa public. Hindi dapat nag-iiba yung pagkatao mo kapag ka nasa marami ka o nasa publiko ka. Nasa harapan ka ng maraming tao. Dapat ang pagkatao mo nananatili na mayroong integridad. Kahit may nakakakita man po o wala. In a world filled with compromise, breakthrough purity means standing firm, empowered by the Spirit, and shining as God's holy people. Sa buhay po na ito, yung purity po na atin pong nilalakaran at naislakaran, huwag nating hayaan makompromise. Hindi pwedeng sabihin natin, okay lang yan, maliit na bagay lang yan. Maintindihan din yan ng Lord, patatawarin ka din naman ng Panginoon eh. Hingi ka lang ng tawad. Hindi po pwedeng iyon yung maging lisensya natin. Kasi choice mo yun eh. Pipiliin mo ba na makompromise ang kilos at galaw ng banal na spirito sa iyo dahil lang sa maliit na kasalanan? Kaya po kahit maliit na kasalanan, yun nga lang punta marin ka pagpunta po sa church. Di po ba? Parang may kulang. Parang may mali. Parang hindi ka mapakali sa isang araw na hindi mo natayuan yung integridad na dapat ay tayuan po natin. Kaya po purity, dito po sa mga workplace po natin, as a example po sa buhay na ito, may mga pagkakataon, baka meron po diyang under the table na tinatawag. Di po ba? At yung mga magre-report po tayo ng mali para lang kumita tayo ng malaki. Ina-uphold natin yung integrity, meaning po nandoon din po yung honesty, kahit na po mahirap. Sa mga estudyante, sa pag-cheat, pangongopya, or doon po sa pag may mga examination ng daraya, paano mo masasabing you uphold integrity? Kung ganoon po ang pagkatao na meron ka, di ba ninang mababa ang score, pero alam mo ikaw yun. Hindi ka nangopya, hindi ka gumawa ng anumang kasalanan kasi alam mo, kailangan may integridad. So sa buhay po natin, yung integrity means modeling honesty. Kahit po sa loob ng tahanan,
Yung pamilya po natin, yung mga anak natin, tinitingnan po niyan yung kilos at galaw. Minsan po, makikita ko yung aking anak, bakit ganun siya magsisigaw at magsalita? Yun pala, yun din pala ako. Makikita ko lang pala yung sarili, kinokopya pala ako. So nakita ko, ang mali, yung mali ko nakopya niya. Pero sana yung mga mabuti na nakikita din ay yun din po yung maipamalas natin sa atin pong mga anak. Ayan, so pangatlo na po tayo. Yung pangatlo po natin is yung letter R. Ano po kaya yung letter R? Resist temptation. Andiyan po ang tukso. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13. Kapag dumarating po yung temptation sa buhay po natin, ang pinaka-example po na nakuha po natin dito ay ang karakter po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? In Matthew chapter 4 verse 1 to 11, ilang beses po siyang tinempt at tinukso ni Satan. Pero naging matagumpay po ang ating Panginoong Jesus sapagkat pinili niyang i-resist yung temptation. Hindi pwedeng sabihin natin, o tukso, layuan mo ako. Sa kanta po iyon. Pero tayo po ang dapat na lumayo sa tukso. Hindi yung ikaw, lalapit ka pa ng lalapit, alam mo na natukso na nga. Kaya hindi po pwede na tukso, layuan mo ako. No, amen. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, niresist niya sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon ang bawat temptation na ibinabato ng kaaway. Araw-araw, temptation. Hindi ka exempted. Pero kailangan natin mamuhay into a breakthrough purity na mapagtatagumpayan mo ang lahat ng temptation. Una sa lahat, piliin mong i-resist. Huwag mong hayaan na makapasok ang temptation sa buhay mo. Kailangan, iniisip mo pa lang iyan, nire-resist mo na. Nilalabanan mo na. Nananalangin ka na, Lord, tukso ito, alam ko na. Tulungan mo ako mapagtagumpayan ko. Kasi baka sa sarili mo, di mo kayang pagtagumpayan. Hingin mo yung tulong ng Panginoon. Para anumang temptasyon ang ipadala ng kaaway sa atin, kaya mo na mapagtagumpayan. Amen po ba? Breakthrough purity requires spiritual discipline. Kailangan po yung spiritual discipline. Kailangan natin na maunawaan, hindi po madaling i-resist ang temptation, lalo na kung wala kang spiritual discipline. Sa bahay nga lang po sa ating nga lang po mga tahanan napakahirap na pong magdisiplina ng ating pong mga anak. Sa trabaho, mayroong mga tinatawag na mga rules. Sa ministry, dito sa church, meron tayong mga rules. Di po ba? Kasi po, ito po ay nagiging pamantayan po natin na kung saan ito yung mga kailangan natin na sundin. Kaya po, napakahirap po para sa isang mananampalataya na manahan po doon sa sariling lakas. Kaya kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ng panalangin, kailangan natin ng salita ng Diyos na ito po ang maghuhubog sa atin into a breakthrough purity that we can fight temptation sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. May mga pressure po pagdating sa barkada. May mga pressure po ng alak, sigarilyo, drugs, premarital sex sa mga kabataan. Resist temptation by saying no. By saying again, no. Sapagkat po in resisting temptation, we are saying no to sin and yes to God. Again, in resisting temptation, sinasabi natin no to sin but yes to God. And number 4 po, immerse in God's Word. Immerse po.
Kanina po, or during encounter po, madalas pong ipinapakita sa amin nila Paz, yung isang mug po na kung saan inilulubog po doon sa tubig. Yun po kasi yung kahulugan ng immerse, na lubos mong isinasabuhay, na inilulubog mo yung sarili mo, hindi ka lang dumadaw-daw, hindi ka lang lumulusong, kundi inilulubog mo ang iyong sarili doon po sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi, meditate the word night and day. And dito po sa scripture na kinuha po natin in Psalms 119, verse 9, how can a young person stay on the path of purity? Sa pamamagitan daw po ng by living according to your word. Paano ang isang tao ay mananatili doon sa purity? Iyon lamang daw po ang sagot. According to your word. Kaya nga po ang sabi, di ba, ang Biblia ay manual po ng ating buhay. Dito po nakasaad ang lahat ng pwedeng maging moral character po natin kung didisiplinahin lamang natin ang ating sarili sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Araw-araw po, ini-immerse natin yung ating sarili sa salita ng Panginoon. At ito po yung nagtatama sa atin. Ang character po na atin pong kinuha ay si Timothy. Si Timothy po, simula ng pagkabata niya, pinalaki na po siya sa salita ng Panginoon. Knowing the scriptures from childhood, sabi po sa 2 Timothy 3 verse 15. Kaya po kinoment po siya ni Apostol Paul. Kaya si Timothy, kahit na may nakikipagtalo sa kanya, may nakikipagdebate sa kanya, mas pinipili niya po to immerse in God's Word para makita yung breakthrough purity sa buhay niya. Alam ko ang tinatayuan ko. Alam ko ang salita ng Diyos. Kaya dito ako. Ito ang paninindigan ko. Purity is sustained by Scripture. Sa buhay na ito, katulad po nung amin pong ginawa sa amin pong LWTC, may kanya-kanya po kaming maliliit na banga na kung saan sumalok po kami ng tubig. Tayo po every Sunday, sumasalok po tayo sa simbahang ito. Sumasalok po tayo ng presensya ng Lord, ng kabanalan ng Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Humihingi tayo ng lakas, humihingi tayo ng pag-asa, another step of faith ng pananampalataya na meron tayo. Pero pagdating ng Lunes, o pag-uwi nga lang po natin, may laban na po. At minsan, matutuyuan ka. Matutuyo. Kaya kailangan po on a daily basis, kahit po 10 minuto, ay kahit na po sobrang busy po tayo, wag na wag po nating ineneglect ang pagbabasa ng salita ng Lord. Lalo na po sa mga leaders and workers. Kahit gaano ka pa kagaling kumanta, kahit na gaano ka pa kagaling magsayaw, kahit na gaano ka pa kagaling sa ministeryong ipinagkatiwala sa'yo, lalo na kung life group leader ka, without the Word of God, you cannot be effective sa ministeryo na ipinagkatiwala sa iyo. Kaya kailangan po natin ng salita ng Panginoon. Panglima po, trust God's grace. Kailangan po natin pagtiwalaan ang biyaya ng Diyos. Yung grasya ng Panginoon. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our righteousness. In 1 John 1 verse 9. Ang karakter po na ating kinuha ay si David, na kung saan nakita po natin, he trusted God's mercy and prayed, Lord, katulad po ng inawit natin kanina, at katulad po ng binasa ni Sister Marie Chris kanina, in Psalms 51 verse 10, create in me a pure heart. Create in me a pure heart, sapagkat nandoon yung guilt, nandoon yung shame. Dahil nakapasok po ang kasalanan, hindi na-resist ni David ang temptation. Pero salamat po sa mayamang habag at biyaya ng Panginoon. Kapag dumating sa puntong nagkasala ka, it's not the end. Kung nadapa ka at nagkamali ka, it's not the end. Huwag mong hayaan at gayahin si Judas na nagkamali siya, na daig siya ng condemnation. Maaaring i-convict at i-rebuke po tayo ng salita ng Panginoon kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero nais ko pong sabihin sa inyo na ang pagtitiwala natin sa God's grace, yung mercy niya, yung panalangin, Lord, nagkasala ako,
bigyan niyo po ako ng panibagong puso. Bigyan niyo po ako ng dalisay na puso. Katulad ng awit, puso, dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Yun po yung awit. Maging awit natin. Huwag mong hayaan makondem ka, alis na lang ako, di na ako aaten, di na ako maglilingkod. Kasi makasalanan ako. Hindi pwede. Kailangan kung nagkamali ka, kung meron kang nagawang pagkakamali, repent. Magsisi. At doon po tayo magtiwala na ang grasya ng Panginoon, papalitan niya yung panibagong puso, papalitan niya ng panibagong espiritu ang maruming buhay na ito. Pang-anim po at panghuli sa lahat, malapit na po tayong matapos. Yield to the Spirit. Kailangan magpasakop ka sa Espiritu ng Panginoon. Hindi ang Espiritu ng Lord ang nire-resist. Ang nire-resist, yung temptation. Kaya dapat po, yung banal na Espiritu, hinahayaan natin na masakop tayo nito. Iyon yung dapat na dinedesire ng bawat isa po sa atin na to walk by the Spirit. So I say, sabi po sa Galatians 5, verse 16, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ito pong laman natin, ito pong mga mata natin, meron pong desire yan. Yung lust of the flesh, kaya nga mahina ang tao. Alam ng Diyos, mahina tayo. Kaya nga siya nagkatawang tao eh. Upang ipakita sa atin, walang bagay na mahirap sa isang tao na mayroong breakthrough purity. Lalo na, ang ating Panginoong Yesus, di po ba, puspos po siya ng banal na spirito. Every morning, bago siya mag-ministering o bago siya humayo, hinahayaan niya na mapasakop ng spirito ang kanyang buong pagkatao. At ganoon din po sa buhay natin. Si Stephen po, a man full of the Holy Spirit who lived faithfully and purely until death. Si Stephen, kahit binabato na siya, mamamatay na siya, pero puspos at nagpapasakop pa rin siya sa banal na spirito ng Panginoon. Namuhay siya ng tapat, namuhay siya ng malinis hanggang sa kamatayan. Hindi niya hinayaan na ma-defile ang kanyang buhay, ang kanyang espiritu. Hinayaan ni Stephen na manatiling matatag at malinis ang kanyang pananampalataya sa harapan ng Panginoon sapagkat pinuspos siya ng banal na espiritu ng Panginoon. Kaya nga nakita niya, hindi na yung mga bato eh. Hindi niya na naramdaman yung sakit ng malalaking bato na ipinupukol sa kanya. Ang naramdaman niya, yung karanasan niya sa banal na spirito na nagbigay po sa kanya ng kapayapaan. Nagbigay sa kanya ng assurance sa atin pong Panginoon. Si Stephen po ay isang ehemplo na kung saan yielded by the Spirit. Sana po sa buhay na ito, hayaan natin magpasakop tayo sa banal na spirito ng ating Panginoon. Yung isang Kristiyano na puspos ng spirito, kahit hirap sa buhay, nakangiti pa rin yan. Kahit walang pera, hindi mo mahahalata. Kasi puspos ng banal na spirito ng Panginoon. Kahit na maraming problema, kahit na maraming pagsubok, humahayo, naglilingkod pa rin. Amen po ba? That's the yielding to the Spirit means. Letting Him guide your choices in relationship, in studies, in your workplace, and even po sa mga future plans natin. Hayaan natin yung gabay ng banal na spirito ang sumakop po sa ating buhay. In conclusion po, breakthrough purity is not possible. Hindi po siya walang kilos o galaw. Kung gusto mo magkaroon ng breakthrough purity, kailangan natin ng action. Hindi ka lang basta nakaupo. Kailangan lumalaban ka, nagsusumikap ka, kaya nandyan po yung pursuit, yung integrity, yung resistance, yung immersion, yung trust, and yung yielding. Yung 6 po na puntos na atin pong pinag-aralan kanina. Ngayon pong araw, ang desisyon natin, ito po yung maging call to action natin. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I want breakthrough purity. Lord, gusto ko
magkaroon ako ng pambihirang tagumpay na kung saan nandoon yung kalinisan, nandoon yung kadalisayan, nandoon yung pinakamainam na pwede mong ihandog sa Panginoon sa buhay na ito. Hindi sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon. When we live out purity, we honor God and become vessels. He can use us mightily to be effective para po magkaroon at maging daluyan tayo ng signs, wonders, miracles ng ating pong Panginoon. Kaya it's not about perfection. Again, it's not about perfection, but it's a relationship. The breakthrough purity is not attainable by human effort alone. Hindi lamang po sa effort natin, but by relying on Jesus to empower us, allowing us to find freedom from shame and bondages of sin. Pinapalaya tayo ng Panginoon sa lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan na meron tayo. Hayaan natin this morning kung paano kanina nakita natin binuhos ang isang malinis na tubig sa isang marumi na baso. Sa pagtayo at pag-awit natin, hayaan natin ang buhay na ito ay maging pinakamainam na handog para sa Diyos na pagbubuhusan ng kanyang banal na spirito, ng kanyang presensya. At paglabas natin sa lugar na ito, una sa lahat, pamilya mo ang makikinabang sapagkat binago ka ng Panginoon. Hindi man sa isang iglap, pero by the relationship, ongoing process sa puso mo na patuloy mong kinocommit ang iyong sarili, patuloy po ang banal na spirito ay kikilos at gagalaw po sa ating buhay. I will end in this testimony. Si Sister Jen po, bago po ako nakarating sa lugar ng JIL, at the age of 18, wala na po yung purity sa buhay ko. Hindi na po virgin, kumbaga. Bago pa ikasal, walang purity. Makikita po sa akin yung tukso na hinayaan kong pumasok sa buhay ko. Kaya at the age of 19, nakapag-asawa po ako. Sa biyaya naman ng Diyos, pinanindigan at ikinasal po ako sapagkat iyon po ang gusto ng aking asawa. But in my mind, sabi ko, Lord, ano yung nagawa ko? Punong-puno po ako ng kahiyan sa sarili. Punong-puno po ako ng guilt. Sabi ko, Lord, ako ba talaga yung magtuturo ng purity? Parang hindi ko naman deserve. Kasi parang hindi ko naman nakikita yung sarili ko na pure ako sa harapan niyo po. Pero pinaalala sa akin ng Panginoon, anak, my grace is enough. Yung grasya ng Panginoon enough sa buhay ko. Kaya tuwing umaga, sabi po kahapon ni Ate Perla, bit ko yung anak ko in the morning. Kasi uhaw na uhaw ako sa biyaya at grasya ng Panginoon. Pumupunta ako sa church every 4:30 in the morning para lang manalangin kasi alam ko madumi buhay ko eh. Gusto ko, Lord, baguhin mo ako. Gusto ko ma-purify yung buhay ko na ito. Buhusan mo ako ng iyong kapangyarihan, ng iyong wisdom, para magkaroon ng panibagong yugto yung buhay na ito. Salamat po sa Panginoon. 10 taon ng paglilingkod kahapon, sabi ko nga, 1 dekada na pala ako naglilingkod sa Panginoon. Yung buhat ko na dating baby na dinadala, pinapasuso ko habang nagdo-downwatch ako. Naglilingkod na rin po, 3 taon na po siyang naglilingkod sa Panginoon. At kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, yung breakthrough purity na naranasan ko po sa Panginoon, hindi po pala imposible na ang maraming buhay na ito ibaguhin ng Lord. And to live that honors God, to live, it's a testimony ng buhay natin. Yung maraming buhay na yan, hindi yan tatanggalin ng Panginoon, yung past natin. Pero kaya niyang ibuhos yung panibagong espiritu, yung panibagong puso na kaya niyang ibigay sa atin para ikaw ay magamit niya to give Him honor, to give Him glory alone. Let us all arise. Hayaan po natin, buhusan tayo ng espiritu ng Panginoon this morning. At hayaan po natin na magkaroon ng breakthrough, purity
sa buhay po na ito. Awitin po natin ito ng may buong pananampalataya sa Diyos. Batid ko ang kailanpaman, di ka nangailangan, pagkat sa'yo ang lahat, hatid ko may kinailanlay, magiging iyong buhay ay di maaaring matagdag sa kaluwan ng ilan mo. Gayong paman ngayon'y hangad ay alay sa'yo. Pinakadalisay. Pinakadalisay Hallelujah, Lord. at pinakamahusay, aking inanghahan, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamahinamang karapat-dapat ka, kung tanggapin nawa'y malungkot sa pinakadalisay. Yan po ang maging panalangin ng ating mga puso. Hallelujah! Yes, Lord! Ang pinakamahusay, aking inanghahan, Buong puso at buong lakas. lakas at kaluluwa, sa pinakamahinamang karapat-dapat ka, kung tanggapin nawa'y malungkot, pinakadalisay at pinakamahusay, aking inanghahan, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamahinamang karapat-dapat ka, tanggapin nawa'y malungkot sa aking handog. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Wala po kang ibang maihandog sa inyo, Panginoon, kundi ang nag-iisang buhay na ito na ikaw din po ang nagkaloob. Nawa po, Panginoon, dumaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na spirito sa buhay ng bawat isa sa amin, upang ang pinakamainam, ang pinakadalisay, you deserve, Panginoon, breakthrough, purity sa buhay na ito that lives to honor you. Hayaan niyo po ang anumang dumi, ang anumang karumihan sa buhay na ito. Ang anumang bahid ng kasalanan, Panginoon, meron kami. Sinosurrender po namin sa inyo this morning. Lahat ng mga pagkukulang namin, Panginoon, pagkukulang sa panalangin, pagkukulang sa pagbubulay ng iyong salita. Kung may mga pagkakataon, Lord, nare-reject namin ang iyong banal na spirito, hindi kami nagiging sensitive. Forgive us, Lord. And this morning, pour out your Holy Spirit on each and every one of us. By the power of your Holy Spirit, each and every one can be transformed, can be changed, and we desire, Lord, the new heart, a new spirit na patuloy pong kumilos at gumalaw sa aming mga buhay. Hayaan niyo pong maging kasangkapan po kami sa aming mga eskwelahan,
sa aming Panginoon mga trabaho, sa amin pong mga pamilya, saan man kami nilagay, saan man kami tumapak, Panginoon, saan mo man kami dalhin. Hayaan mo ang buhay na ito ay magkaroon ng purity, ng breakthrough purity, Lord, na wala kaming ibang i-desire, wala kaming ibang iisipin, Panginoon, kundi mabuhay na nandoon, Panginoon, ang pagnanasa, na mag-glorify ka, ma-honor ka sa amin pong mga buhay. Hayaan nyo din po, gamitin nyo kami kung kinakailangan upang mapag-pray yung mga may sakit at karamdaman, Lord. Sa authority na binigay nyo sa amin as a children of God, this is our identity. As a children of God, the authority given to us, Lord, hayaan nyo po na gamitin ang mga kamay na ito, gamitin ang mga bibig na ito upang makapagsalita ng iyong pagkakapahayagan, makapag-share, Panginoon, ng mabuting balita sa mga nadidimlan. At paglabas namin sa lugar na ito, isang bagong ako, isang bagong pagkatao, Panginoon, ang ibinigay nyo na po sa buhay ng bawat isa sa amin. At i-hold po namin ito, hahawakan, iingatan, iti-treasure namin, Panginoon, ang karanasan namin na minsan pa, hinayaan mo, buhusan ang buhay na ito ng maruming buhay na ito upang mapuno po ng kalinisan. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay bilang handog sa inyo ngayong umaga. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay. And everybody say, Amen and Amen.